Tatay stand up para sa kanya. Agad na lumingon ang bawat tao sa loob ng korte. Lahat ng atensyon ay napunta sa boses na iyon, malinaw, tiwala at ganap na nakakagulat. Isang batang babae na nakasuot ng luma at trabahoing damit ang nakatayo sa likod ng korte. Magaspang ang mga sapatos niya at ang jacket niya ay may mga gasgas. Nakaikot pa siya ng apron sa baywang. Ang mga patak ng pawis ay tumulos sa kanyang noo. Mahigpit niyang hawak ang isang lumang folder ng mga dokumento sa kanyang dibdib. Ang ilan ay tumawa, ang iba ay may panghuhusga. May ilan ding kumuha ng kanilang mga cellphone upang mag-record. Sino kaya yon? Ang bulong ng isang tao. Siguro'y isang katulong lang, tignan mo ang damit. Anong mangyayari ngayon? Baka naman gusto ng maintenance worker na maging judge. Ang mga tawa ay kumalat sa buong upuan, ngunit nanatiling kalmado si Elena Rodriguez. Sa edad na 25, naranasan na niyang makaranas ng mga hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganitong uri ng pagtanggi tulad ng ngayon. Nakatayo sa harap ng pinakamahuhusay na propesyonal sa larangan ng batas sa Manhattan, sa loob ng isang korte na nilikha upang iwasan ang mga kababaihang katulad niya. Ang judge ay nag-blink ng mabilis, halatang naguguluhan sa nangyayari. "Pardon me, young lady." "Elena Rodriguez po, Your Honor. Nais ko pong magsilbing pansamantalang legal na kinatawan ni G. Alessandro Herrera." Ang pangalan lamang na iyon ay sapat upang magdulot ng isa pang alon ng mga bulong-bulungan. Si Alessandro Herrera, isang mogul sa teknolohiya, may karismang personalidad, matalinong negosyante na kasalukuyang nahaharap sa mga paratang na federal dahil sa pandaraya sa kontrata at maling paggamit ng pondo na umabot ng higit sa 30 milyon dolyar. Ang buong legal na kupunan niya ay biglang nawala, literal. Ang kanyang mamahaling abogado, matapos ang ilang buwang paghahanda bago ang paglilitis, ay hindi dumating sa unang araw ng mga pagdinig. Kumalat ang balita na siya ay tumakas sa ibang bansa. Si Alessandro, na nakaupo sa tabi ng bakanting upuan ng depensa, ay umiikot at tinitigan si Elena ng may hindi makapaniwalang galit. "Ikaw," sabi niya ng mahina at matalim, "ang isang tulad mo ay dapat maglinis na lang ng sahig, hindi magpanggap na abogado sa korte na ito." Mas maraming tawa ang umabot sa buong kwarto. May isang tao na malapit sa daanan na nagbulong, "Talaga namang matapang siya na maglakad dito na parang kakalabas lang sa pabrika at iniisip niyang pwede siyang maging abogado." Pero tumanggi si Elena na umatras. Malalim niyang inhinala ang hangin at lumapit sa harap. "Sinuri ko po ang bawat pahina ng kasong ito, bawat kasunduan, bawat dokumentong pinansyal, bawat pahayag ng saksi na naipasa. Naiintindihan ko ang kasong ito ng mas mabuti kaysa sa sino man sa mga narito ngayon." Tinaas ng judge ang kilay bilang tanda ng kuryosidad. "Miss Rodriguez, may lisensya ka bang mag-practice ng batas?" "Wala po, sir. Nag-aral ako sa Columbia Law School, ngunit kinailangan ko pong huminto sa 2nd taon dahil sa mga problema sa pera. Mula noon, nagtulungan ako bilang katulong upang matugunan ang mga utang ng aming pamilya. Ngunit hindi ko po pinabayaang matigil ang aking pagkatuto. Patuloy ko pong sinusubaybayan ang mga federal na kaso. Inilalaan ko po ang nakaraang 3 taon sa pag-aaral ng mga desisyon hinggil sa mga krimen pinansyal. Ang kasong ito, kabisado ko po ito ng buo." Naging tahimik ang buong korte, maging ang prosecutor, si Julia Vega, isang matangkad at blonde na babae na nakasuot ng perpektong navy-colored na suit, ay bahagyang tumagilid, tunay na kuryosa sa kabila ng kanyang unang reaksyon. "I object," sabi niya. "Ang sitwasyong ito ay labis na hindi pangkaraniwan at halos may paglabag sa ating sistema ng batas." Itinaas ng judge ang kanyang kamay bilang senyales na magtahimik. "Tinutukoy ko ang inyong objection, ngunit dahil ang legal na tagapayo ni G. Herrera ay hindi dumating,
at kung siya ay magbibigay ng pahintulot kay Miss Rodriguez na magsalita para sa kanya sa unang sesyon na ito, papayagan ko ito sa ilalim ng masusing pagsubaybay. Nagmukhang kasing ngalat ng mapait si Alessandro. Inaasahan mong papayagan ko ang isang katulad mong naglilinis ng banyo na magsilbing abogado ko sa federal court? Ang bulong niya nang mahina. Lumapit si Elena ng kaunti. Baka wala po akong opisyal na lisensya, Ginoong Herrera, pero nauunawaan ko kung paano nila sinusubukang ipahamak ka. At sa puntong ito, ako lang ang tao sa buong kwartong ito na hindi nagsusubok na sirain ka. Tinitigan siya ni Alessandro ng matalim, hirap na huminga. Pagkatapos, nang may inis na ugong, itinaas niya ang kamay at itinanggi ito. Sige, gawin mo na ang gusto mong gawin. Tumango si Elena nang may determinasyon at lumakad patungo sa table ng depensa. Bawat hakbang ay tapat at maingat. Ilalagay niya ang folder sa mesa at dahan-dahang binuksan ito. Nasa loob ang mga tala na isinulat ng kamay, mga sanggunian mula sa mga tunay na kaso, mga seksyon na minarkahan ng mga kulay na mga tab, at mga printed na kopya ng mga kontrata. Ang eksaktong parehong mga dokumento na plano gamitin ni Julia Vega upang sirain siya. Sumandal si Julia pabalik, may nakangising ngiti sa kanyang mukha. Sana may dala ka pang mas importante kaysa sa mga marker at shopping lists. Tiningnan siya ni Elena ng direkta. Nagdala ako ng lohikal na pangangatwiran at nagdala ako ng mga ebidensya. Ang mga nagulat na hinga ay narinig sa buong kwarto. Malakas na linunok ng judge ang kanyang laway. Mangyaring magpatuloy, Miss Rodriguez. Tumayo siya at hawak ang isang dokumento sa kanyang harap. Noong Marso 12 ng nakaraang taon, ang negosyo ni G. Herrera ay nakipag-ugnayan upang baguhin ang kanilang kasunduan sa partnership sa Altair Holdings. Ang pagbabago na inaakusahan ni Miss Vega na pinalsipika ni G. Herrera ay nilagdaan ng elektroniko mula sa isang internet address na matatagpuan sa Zurich. Gayunpaman, ang orihinal na kondisyon, itinataas niya ang isang seksyong may kulay, ay nanatiling legal na binding sa orihinal na dokumentong SEC na inihain 2 linggo bago ito. Kaya't kung may sino man na gumawa ng peking dokumento, ito ay ang plaintiff. Nawala ang ngiti ni Julia, patuloy na nagsalita si Elena. Ang boses niya ay nanatiling matatag at malinaw na umabot sa bawat sulok ng kwarto. Ang mga tao na kanina lang ay nagtatawa at nagsusuri sa kanya ay nakikinig na ngayon ng taimtim. Ang kanyang mga salita ay nagdadala ng tunog ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaalaman. Nagdadala sila ng tunay na paniniwala. Ang mga kamay niya ay nanatiling ganap na kalmado, ni hindi man lang ito nanginginig. Ang nakaraang taon ay ginugol niya sa lihim na pag-aaral ng mga kasong pang-ekonomiyang batas habang nagpapahinga siya sa gabi mula sa trabaho. Nag-aral siya ng mga transcript ng korte hanggang sa sumakit ang mata dahil sa pagod. Nagsusulat ng mga tala habang nakikinig sa mga podcast ng mga eksperto sa batas. At ipinadala pa ang mga kopya ng dokumento sa kanyang sarili upang makagawa ng personal na archive sakaling dumating ang pagkakataon na mailahad ang kanyang kaso. Ang araw na ito ay sa wakas ang pagkakataon. Nagsimulang magtaptap ang judge ng kanyang panulat ng may ritmo. Ito ay medyo nakakumbinsi. Magpapahinga tayo hanggang bukas upang suriin ang mga ebidensya at magdesisyon kung kinakailangan ang karagdagang proseso. Miss Rodriguez, maaari kayong bumalik sa oras na iyon habang isinasagawa ang aming pagsusuri. Nagbigay si Elena ng maliit na galang na bow. Salamat po, Your Honor. Habang siya ay lumalakad palayo, nararamdaman niyang mabilis ang tibok ng puso at naramdaman niyang sinusundan siya ng mga mata ng lahat. Ang iba ay puno ng hindi makapaniwalang mga tanong. Ang iba naman ay tunay na na-shock sa kanilang nasaksihan. Nanatiling nakaupo si Alessandro Herrera, ang bibig ay nakatago sa manipis na linya.
tahimik siyang nanatili. Ngunit sa unang pagkakataon sa buong araw, hindi siya mukhang nag-iisa sa laban na ito. Kinagabihan, natagpuan ni Elena ang sarili na nakaupo sa maliit na mesa ng kusina sa kanyang masikip na studio apartment sa isang lumang gusali sa Newark. Ang parehong mesa kung saan siya tumulong sa kanyang nakababatang kapatid sa paggawa ng mga takdang aralin sa matematika habang hinahalo ang isang kalderetang sopas. Sa sandaling ito, ang mesa ay puno ng mga dokumento ng batas. Makukulay na sticky notes, isang kalahating kagat na grilled cheese sandwich at ang kanyang laptop na nag-stream ng isang lumang lecture mula sa isang trial law professor na dati niyang labis na nirerespeto. Ang kanyang work apron ay nakabitin pa rin sa likod ng upuan, may mga mantsa mula sa abalang umaga sa estate ng pamilya Herrera. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang eksena sa korte. Kitang-kita pa rin niya ang mga mukha ng mga tao, naguguluhan, nag-e-enjoy, nag-aalinlangan, at hindi niya malilimutan ang ekspresyon ni Alessandro Herrera na nahirapan siyang intindihin. Ininom niya ang malamig na kape at muling yumuko sa mga kontrata. Mayroong kakaiba sa pagkakasulat ng Modified Joint Venture Clause. May mga legal na termino na hindi tumutugma sa mga naunang kontrata ni Alessandro. Para bang hindi pamilyar, mabilis siyang nagsulat ng tala, ihambing ang phrasing W. Alter versus previous partners. Isang biglaang pag-vibrate mula sa kanyang telepono ang nagulat sa kanya, hindi kilalang numero. Talaga kang kahanga-hanga ngayon, sabi ng isang malalim at nakakatuwang boses. Walang naka-expect na ang babae sa apron ay magbabago ng buong kwarto. Nagtahimik si Elena. Sino ako nakikipag-usap? Sabihin na lang natin na may isang tao sa korte na mas marami pang mawawala kaysa sa iniisip mo. Binubuwag mo ang isang bagay na delikado, Elena. Mag-ingat ka kung saan ka nagpapasok. Biglang naputol ang tawag, sandaling nanginig ang kanyang kamay bago niya pinilit na magpatahimik at huminga ng malalim. Ang takot ay hindi bago sa kanya. Lumaki siya kasama nito, naglalakad pa uwi mula sa eskwela sa mga matitinding lugar kung saan sirang-sira ang mga ilaw sa kalsada, mga lugar na wala siyang magagawa kundi dumaan. Nakikita ang ina niyang nagtatrabaho sa 3 magkaibang trabaho at nakakakuha pa ng mga paalala ng pagpapalayas. Ngunit ang takot na ito ay naiiba. Malamig, planadong maigi. Kinabukasan ng umaga, dumating si Elena sa estate ng Herrera ng mas maaga kaysa dati. Hindi inaasahan ni Alessandro ang kanyang pagbisita. Hindi ko hiniling ang isang pulong, sabi niya nang makita siya sa kanyang opisina. Nakasuot pa rin ng kanyang karaniwang gray sweater at jeans. Hindi mo rin hiningi na may magtanggol sa reputasyon mo na malupig sa federal court. Sagot ni Elena na natiling kalmado ngunit nagsasalita ng may autoridad. Tinitigan siya ni Alessandro ng matalim. Naniniwala ka ba na may nagbago sa nangyari kahapon? Naniniwala akong nagbukas ito ng pagkakataon. Kailangan natin itong palawakin. Inilayo ni Alessandro ang kanyang tingin, tinatap-tap ang panulat sa ibabaw ng mesa. Magaling kang maghanda. Laging ganun ako, hindi ka lang tumingin. Isang sandali ng katahimikan, lumapit si Elena sa kanya. Ginoong Herrera, may isang tao na sinadyang ipinaparatang sa iyo. Ang pagbabago ng kontrata sobrang perpekto at nilagdaan mo ito mula sa isang malalayong lugar. Nasa na pa ako nung linggong iyon, kumperensya sa industriya ng alak. Nilagdaan ko ang mga dokumento habang naglalakbay. Normal na proseso iyon. Naalala mo bang binuksan mo ang partikular na file na iyon? Nagpost si Alessandro nang may pag-aalinlangan. Hindi. Karaniwang inihahanda ng aking assistant na si Luca ang mga dokumento. Tinutukoy ko lang sila ng mabilis at nire-review bago mag-sign. Nagkunot ang noo ni Elena dahil sa pag-aalala. Nasaan si Luca ngayon?
Umalis siya nung nakaraang buwan. Sabi niya, kailangan niyang magpahinga mula sa stress o baka kailangan niyang magtakda ng distansya. Incross ang mga braso ni Alessandro sa kanyang dibdib. Ipinapahiwatig mo ba na pinalisifika ni Luca ang aking pirma? Ipinapahiwatig ko na may isang tao na nag-exploit ng tiwala mo upang manipulahin ang mga dokumentong ito. At naniniwala ako na nagsimula ito kay Luca. Kinagabihan, sumakay si Elena sa subway patungong Midtown at hanapin ang lumang gusali kung saan nangungupahan si Luca sa isang shared office. Dahan-dahan siyang naglakad sa mga koridor at pinagmasdan ang mga pangalan sa bawat pintuan. Swipe para sa 100 para sa Still Read, Luca Ramirez Contract Consultant. Kumatok siya sa pintuan. Walang sumagot, ngunit bahagyang nakabukas ang pintuan. Sa loob magulo ang mga dokumento. Binuksan ang mga drawer. Nawawala ang laptop mula sa kanyang charging station. Amoy ang hangin ng natuyong kape at takot. Merong isang bagay na nakakatakot na nangyari sa kanya. Mabilis na umatras si Elena, ang puso niya ay mabilis ang tibok. Kumuha siya ng larawan ng opisina para sa hinaharap na gamit at naghanda ng umalis, ngunit hindi bago makita ang isang folder na iniwan sa sahig malapit sa mesa. Sa loob ng folder, natagpuan niya ang 3 kopya ng draft ng kontrata na tumutugma ng eksakto sa mga dokumento mula sa mga pagdinig sa korte, ngunit 2 kopya sa mga ito ay naglalaman ng magkaibang metadata information sa ilalim. Isa ay nagpapakita ng Zurich bilang lokasyon, habang ang isa ay nagpapakita ng New Jersey. Mahigpit niyang hinawakan ito, ang kanyang lalamunan ay dumang mula sa pagkabahala. Kinabukasan sa korte, tahimik na nakaupo si Elena sa mesa ng depensa na may mga notes na maayos at nakahanda. Hindi pa masyadong nagsasalita si Alessandro sa kanya mula ng huling meeting nila, ngunit nagbigay siya ng isang maliit na pagtango bilang pag-alala ng pumasok. Ang kilos na iyon ay may kahulugan sa kanya. Pumasok si Julia Vega ng may kumpiyansa. Ang mga takong niya ay naglalabas ng matutulis na tunog na parang putok ng baril laban sa marmol na sahig. Magandang umaga, sabi niya sa matamis na tono. Gayunpaman, nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Handa ka na ba para sa pangalawang round, counselor? Tumayo si Elena. Mas handa pa ako kaysa sa inaasahan mo. Nagkaroon sila ng matinding debate kung saan nagsimula ang kontrata. Ipinakita ni Elena ang magkaibang metadata bilang ebidensya. Nagtaas ng objection si Julia, ngunit pinayagan ng judge na magpatuloy ang pagsusuri. Pagkatapos ay ipinakita ni Elena ang kanyang paghahambing ng binagong kontrata clause. Your Honor, ang clause na di umano'y kinasasangkutan ng aking kliyente ay isinulat gamit ang terminolohiyang legal na karaniwan sa mga kumpanya sa Europa, hindi gaya ng wika ng kontrata sa Amerika. Ang mga naunang kontrata ng aking kliyente ay sumusunod sa mga pamantayan ng Estados Unidos. Ang pagbabagong ito sa phrasing ay nagpapakita ng isang ghost draft na mula sa ibang bansa. Malaking posibilidad na ito ay idinagdag ng ibang tao. Naging tahimik na muli ang buong korte. Bahagyang yumuko si Alessandro, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang panga ni Julia ay naging tense. Humihiling ako ng postponement, sabi niya ng mabilis. Kailangan namin ng oras upang tiyakin kung saan nanggaling ang ebidensyang ito. Nagagawa na namin iyon, sabay putol ni Elena. Itinaas ang isang printout na chain of custody document mula sa isang sertipikadong digital forensics na kumpanya. Ang kopyang ito ay nakuha mula sa computer hard drive ni Luca Ramirez na incidentally ay nawawala mula noong kahapon ng umaga. Dahan-dahang tumango ang judge na parang naiintindihan. Hindi na ito simpleng kaso ng panlilinlang. Maaring may kinalaman sa manipulasyon ng ebidensya at mga kasong conspiracy. Nang inanunsyo ang break sa korte, lumabas si Elena at lumabas sa matinding malamig na hangin. Ang kanyang baga ay nagkaroon ng pagkakataong huminga ng maluwag.
Kumayod siya sa railing at tinitigan ang lungsod na nakalatag sa ibaba. Sumunod si Alessandro makalipas ang ilang sandali. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kung ganoon, huwag na lang magsalita, sagot niya. Nakatingin pa rin sa unahan. Huwag mo na ulit maliitin ang babaeng nakasuot ng apron. Bumalik si Elena sa estate ng Herrera ng hatingabi. Ang pagod ay nagpapabigat sa kanyang katawan. Ang excitement sa korte ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ang shocked na ekspresyon ni Julia Vega, ang mga bulong-bulungan sa gallery, ang katahimikan ni Alessandro na may kahangahangang sorpresa. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may nakinig sa kanya, hindi bilang isang tao sa likod ng lahat, kundi bilang isang boses na may tunay na kahalagahan. Inalis niya ang kanyang mga sapatos sa pintuan sa gilid at naglakad sa tahimik na kusina. Lahat ng staff ay umalis na ilang oras na ang nakaraan. Tanging ang mahinang humhum ng refrigerator at ang matatag na tiktik ng orasan sa pader ang naging kasama niya habang inaabot ang tea kettle. Puno ng tubig ang kanyang mug, naglagay ng chamomile tea bag at tumagilid sa counter habang isinasara ang mga mata. Dito sa kusina nagsimula ang lahat. 3 taon na ang nakaraan, nakatayo siya sa eksaktong lokasyong ito sa unang araw niyang magtrabaho bilang housekeeper. 22 anyos, lubos na walang pera at ang mga pangarap ay naipagpaliban. Inilihim niya ang kanyang mga textbooks sa ilalim ng lababo. Sa gabi, habang ang lahat ay natutulog, nag-aaral siya ng mga dokumento ng korte gamit ang flashlight at naghahanap sa mga legal na database gamit ang isang lumang second-hand na laptop. Ang lugar na ito ay naging kanyang lihim na espasyo ng pagkatuto. Ininom niya ang kanyang tsaa, ngunit bigla siyang huminto. May naramdaman siya sa ilalim ng kanyang paa. Yumuko siya at natagpuan ang isang maliit na napunit na sobre. Wala itong pangalan ng tatanggap, tanging ang nakaangat na logo ng Altair Holdings. Biglang tumaas ang tibok ng kanyang puso. Dinala niya ang sobre sa kanyang maliit na silid sa basement at binuksan ito ng maingat. Sa loob ay isang piraso ng papel, kulubot at may mga mantsa dahil sa panahon. Isang internal memo mula sa Altair na may petsang 6 na buwan bago magsimula ang kaso. Tinalakay ng dokumento ang posibleng estratehikong pagbabago sa negosyo ng kumpanya ni Alessandro Herrera at binanggit ang isang legal na paraan para muling pag-usapan ang kasunduan kung tutol si G. Herrera sa mga paborableng kondisyon. Isang malamig na pakiramdam ang dumapo sa kanyang likod. Estratehikong legal na pressure, kahit bago pa man maganap ang mga pagbabago sa kontrata. Tinutok ni Elena ang kanyang mga mata sa dokumento. Hindi lang ito basta panlilin lang, ito ay isang maingat na pinlanong manipulasyon. Ipinatong niya ang memo sa loob ng isang protective plastic sleeve at idinagdag ito sa lumalaking folder ng kaso. Kinuha niya ang kanyang notebook at nagsulat ng mga pangalan. Mga board member ng Altair, mga legal na kinatawan, mga kilalang business associates. Nagdrawing siya ng linya sa ilalim ng isang pangalan, Davide Mendez, dating partner sa isang private investment firm at kasalukuyang general counsel ng Altair. Lumabas ang pangalan niya sa ilang email na ni-review niya habang sinusuri ang mga dokumento ng korte. Kinabukasan, nakipag-ugnayan siya sa isang dating kaklase mula sa Colombia, si Tomaso Gonzales, na ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit ngunit determinado na investigative na pahayagan sa Queens. Tomaso, kailangan ko ang tulong mo. Manatiling tahimik, magtrabaho ng mabilis at mananatili itong off the record. Nag-post siya ng may pag-aalinlangan. Hinihingi mo bang magsagawa ako ng background investigation? Hindi, hinihingi ko na gumawa ka ng mapa ng apoy bago pa ito kumalat. Naniniwala ako na matagal nang pinaplano ito bago pa magsimula ang kaso. Nag-ayos sila ng pagkikita ni Tomaso sa gabing iyon sa isang diner malapit sa kanyang opisina.
Habang umiinom ng malamig na kape at nagbabahagi ng plato ng French fries, inilabas ni Tomaso ang isang folder ng dokumento at inabot ito sa kanya sa ibabaw ng mesa. Si Mendez ay konektado sa isang internasyonal na kumpanya na nakatutok sa pagmamanipula ng mga kontrata. Sa simpleng salita, gumagawa sila ng pekeng legal na pressure para pilitin ang mga tao na muling pag-usapan ang mga deal. Siya ay nasangkot sa 2 kaso ng mga tao na naglantad ng maling gawain at ang 2 kaso ay itinago mula sa publiko. Laking gulat ni Elena at tumingin ito kay Tomaso nang malaki ang mga mata. Binubuo nila ng mga pekeng legal na problema. Tama ka! At narito ang pinakanakakabahalang bahagi, isa sa mga whistleblowers ay namatay 6 na buwan matapos nilang matanggap ang kanilang settlement na pera. Tinawag ng mga opisyal itong aksidenteng kamatayan. Hindi nila isinagawa ang autopsy. Pinigil ni Elena ang kanyang mata mula sa pagsisikip. Diyos ko, tiyak ka ba na nais mong ipagpatuloy ang daraan na ito? Tumango siya ng may determinasyon. Hindi ko kayang huminto ngayon, hindi habang nilalaro nila ang mga buhay ng tao. Kinabukasan ng umaga, habang nagpapatuloy ang mga pagdinig sa korte, nanatili ang mukha ni Elena na walang emosyon habang si Julia Vega ay pumasok ng may kumpiyansa, may hawak na bagong folder at may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Your Honor, nagsimula si Julia, kami po ay formal na humihiling na ang mga ebidensya ng metadata na ipinakita kahapon ay itakwil dahil ang chain of custody ay may mga katanungan. Tumayo si Elena ng may layunin. I object to that request na validate na po ng korte ang forensic analysis bilang totoo at mayroon po kaming karagdagang ebidensya na direktang nag-uugnay ng mga binagong dokumento sa isang tao na nagtatrabaho para sa plaintiff. Ang titig ni Julia ay naging matalim at matutulis. Wala pong sapat na legal credentials si Ms. Rodriguez. Ang patuloy niyang pakikilahok ay nakatuklas ng mas maraming katotohanan sa loob ng 48 oras kaysa sa buong legal na team niyo na tumagal ng 8 linggo. Pumasok ang judge upang makialam. Objection noted, overruled. Ang mga bulungan sa gallery ay kumalat. Lumingon si Alessandro kay Elena. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit nagbigay siya ng pinakamaliit na posibleng pagtango ng pag-alala. Matapos magtapos ang hearing, bumalik si Elena sa property ng Herrera upang kolektahin ang natitirang mga dokumento ng bahay. Dumaan siya sa foyer kung saan nakasabit ang mga family portraits na nakaposisyon ng perpekto at may simetriko. Ang tunog ng mga sapatos niya ay umabot ng malakas habang siya ay umaakyat at pumasok sa workspace na ginagamit ni Luca bago magbitiw sa kanyang posisyon. Amoy ang hangin ng naipon na alikabok at matandang balat. Sinimulan niyang sistematikong hanapin ang mga drawer, minamarkahan ang lahat ng natagpuan niyang dokumento, mga stapler sa opisina, mga pad ng adhesive notes, mga charger ng cellphone. Pagkatapos, sa pinakaloob na drawer, nakatagpo siya ng isang bagay na mabigat, isang itim na scheduling notebook. Binigyan niya ito ng labis na pag-iingat habang binubuksan. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga handwritten na paalala. Karamihan ay tungkol sa mga routine na gawain, mga listahan ng pamimili, mga nakaschedule na oras para sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit sa pagitan ng mga pahina para sa linggo na nagsisimula sa Abril 10 ay may isang maliit na tala na may 2 salitang isinulat gamit ang pulang marker. Zurich Package. Sa ilalim nito, isang 4 na numero na pagkakasunod-sunod, 2,913. Matamang tiningnan ni Elena ito, ang tibok ng puso ay mabilis. Ito ang parehong linggo kung kailan nilagdaan ang kontrata mula sa Zurich gamit ang elektronikong pirma. Maaaring ito ba ay isang secure storage box, isang reference mula sa courier service? Hindi pa siya tiyak, ngunit malinaw na ito ay ebidensya,
tunay na ebidensya. Patuloy niyang tiningnan ito nang biglang dumating si Alessandro sa pintuan sa likod niya. Dapat ay mas pinansin ko ang mga detalye, sabi niya sa malumanay na boses. Napanatili ni Elena ang likod niya na nakatalikod. Nagtiwala ka sa mga individual na mas pinahalagahan ang iyong katayuan kaysa sa tunay na kolaborasyon sa negosyo. Inilagay ni Alessandro ang kanyang sarili sa tabi niya, tinitingnan ang scheduling book. Paano naman ikaw? Ano ang motibasyon mo rito? Sa wakas ay tiningnan ni Elena siya. Gusto ko ng katarungan kahit na hindi ito masakyan ng media. Dahan-dahang tumango si Alessandro bilang tanda ng pag-unawa. Sayang ang iyong mga intellectual gifts kung pinapakinis mo lang ang sahig ng bato. Hindi yun tama, sagot ni Elena. Pinaghahandaan ko ang sarili ko. Ipinatong niya ang scheduling book sa loob ng kanyang case folder at isinelyo ito ng maingat. Bukas, aniya, maghuhukay tayo ng mas malalim. 2 oras matapos ang pagsikat ng araw, si Elena ay nakatayo sa kabila ng kalsada mula sa isang hindi kapansin-pansing gray na gusali sa Jersey City. Mahigpit na niyayakap ang kanyang jacket laban sa malamig na hangin ng tagsibol. Ang lokasyon ay tumugma sa kanyang natuklasan matapos magsagawa ng pananaliksik sa 4 na numero mula sa itim na notebook ni Luca laban sa mga database ng lokal na storage facility. Ang notasyon na Zurich package ay nagpupuyat sa kanya buong gabi, nag-iisip ng mga teorya, kronolohiya at mga dokumento ng pagpapadala hanggang sa ang mga numero ay nagdala sa kanya sa lugar na ito. Isang pribadong storage business na karaniwang ginagamit ng mga corporate customers para sa mga sensitibong dokumento. Pumasok siya sa gusali, ang mga sapatos ay lumikha ng mahihinang tunog sa cement flooring. Ang empleyado sa reception counter ay hindi halos tiningnan siya habang papalapit si Elena. Storage unit access? Tanong ng clerk habang malakas na ngumunguya ng bubblegum. Kumpirmado si Elena at iniabot ang sequence na nakasulat sa maliit na papel. 2,913. Kinokolekta ko po ang mga materyales para sa isang dating empleyado. Sinuri ng desk worker ang papel, pagkatapos ay tiningnan si Elena ng may hindi pagkakatiwala. Pwede bang makita ko ang iyong identification? Oo, syempre. Ipinakita ni Elena ang kanyang state identification card at naghintay ng may kaba. Ang larawan ay kuha ilang taon na ang nakararaan bago siya huminto sa law school. Bago ang mga pagod na araw ng paglilinis ng mga ibabaw at mga gabi na inilalaan sa pag-aaral ng mga legal na president. Tiningnan siya ng clerk ng ilang sandali, pagkatapos ay pinindot ang keyboard ng computer at umungol bilang pagkilala. Okay, nandyan pa sa system. May nag-deliver ng package 8 linggo na ang nakararaan, sinabing babalik siya upang kunin ito, ngunit hindi na dumating. Ibinigay niya kay Elena ang isang maliit na metal na susi. Nasa pangalawang aisle ang mga storage units, nakadisplay ang mga numero sa kaliwang bahagi. Tumango si Elena bilang pasasalamat. Salamat po. Mabilis siyang naglakad. Ang tibok ng puso ay mas tumitindi sa bawat hakbang na patungo sa layunin. Bumukas ang storage unit ng may matalim na tunog ng metal. Sa loob ay may isang manipis na Manila envelope na hindi pa nabubuksan. Walang marka, walang pagkakakilanlan, tanging isang pulang wax stamp na may letter L sa gitna. Mendez. Itinago niya ito sa loob ng kanyang jacket at umalis. Ang anxiety ay kumalat sa kanyang balat na parang kuryente. Pagbalik sa kanyang tirahan, naupo siya sa mesa at maingat na binuksan ng sobre. Humihinga ng malalim na parang may matinding bagay sa loob. Sa loob ay natagpuan niya ang isang USB storage device at isang typewritten na memorandum. Ang dokumento ay minarkahan para sa internal legal counsel lamang at tinatakan bilang confidential na material. Binasa ni Elena ang nilalaman. Ang kanyang tiyan
ay nagsimulang mag-ikot sa kaba. Ito ay liham mula kay Davide Mendez patungo sa Executive Leadership Team ng Altair Holdings. Detalyado ang memorandum ng mga suhestyon sa legal na framework para sa pagpapatupad ng hostile contract takeover, kabilang ang mga sample na pagbabago sa mga kontrata, mga tagubilin para sa paggawa ng remote signature paths sa pamamagitan ng VPN na nire-redirect, at mga wika na nagrekomenda ng kung may oposisyon, magsimula ng legal proceedings sa ilalim ng pretense ng misrepresentation. Hindi mapigilan ang pagkatalo ng mga kamay ni Elena. Ang USB ay naglalaman ng maraming files at spreadsheets, ilang minarkahan ng mga partikular na petsa at Herrera Enterprises Project Identifiers. Binuksan niya ang isang may titulong Forecast Projections Altair Negotiation Third Round. Naglalaman ito ng isang budget line na may nakasulat na projected value from litigation leverage 23 milyon at 400 dolyar. Talagang naglaan sila ng pera para sa kaso ng maaga. Tinutok ni Elena ang kanyang computer screen ng matagal. Lumabas na ang sitwasyon mula sa pagiging kaso lamang ni Alessandro Herrera. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang maling paggamit nito, ang pag-turn ng mga legal na proseso bilang armas upang magnakaw ng pagmamay-ari ng negosyo at supilin ang mga kalaban. At malamang na nangyayari ito sa mga corporate boardroom katulad nito. Marahil araw-araw, ipinrinta niya ang memorandum at minarkahan ang pinakamahalagang mga seksyon gamit ang highlighter. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang jacket at naglakbay papunta sa Herrera property. Kailangan agad makita ni Alessandro ang impormasyon na ito. Si Alessandro ay abala sa isang tawag sa telepono nang dumating siya. Tahimik niyang iniabot ang memo. Tiningnan ito ni Alessandro at bigla siyang tumigil, hindi gumagalaw. Paano mo nakuha ang dokumentong ito? Inilagay ito ni Luca sa isang rental locker. Ang USB ay naglalaman ng karagdagang ebidensya. Plano nila ang scheme na ito ilang buwan bago mo pa isiping tumanggi sa pagpirma. Pinamassage ni Alessandro ang kanyang mukha habang ang kulay ay unti-unting nawawala sa kanyang kutis. Plano nilang nakawin ang buong kumpanya, hindi alintana kung makikipagtulungan ako o hindi. Tumango si Elena bilang pagkumpirma at plano nilang gawing ikaw ang scapegoat upang matiyak na hindi ka makakalaban sa mga aksyon nila. Dahan-dahang umbak si Alessandro sa upuan. Dapat natin itong ipresenta sa sistema ng korte. Magagawa natin, sagot ni Elena. Pero una, kailangan nating tiyakin ang ebidensya. Kung isusumitin natin ito nang hindi kinukumpirma ang custody documentation, sisirain ito ni Julia. Malalim na huminga si Alessandro. Makikipag-ugnayan ako sa head ng IT department ko. May karanasan siya sa secure financial investigations. Hindi. Matigas na sagot ni Elena. Walang ibang dapat malaman pa sa ngayon. Hindi hanggat hindi natin natutukoy kung sino ang mapagkakatiwalaan. Kinagabihan, dinala ni Elena ang mga dokumento kay Tomaso sa restaurant. Sinuri ni Tomaso ang memo at ang nilalaman ng USB ng mabuti. Sinuman ng sumulat nito, mumugnya, ay may ethical standards na kasing sama ng isang makamandag na ahas. Matutulungan mo ba akong subaybayan ang IP address logs? I-verify kung nagmula ito sa computer network ni Mendez? Pumayag si Tomaso. Bigyan mo ako ng 40 oras. Marahil, mas mabilis kung ang contact ko sa technology department ay may utang na loob sa akin. Habang nag-uusap sila, napansin ni Elena ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kabila ng restaurant na matamang nakatingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay matalim at hindi siya nagtangkang itago ang kanyang atensyon. Bahagya siyang nakaramdam ng tensyon. Napansin ni Tomaso ang kanyang discomfort. Kilala mo ba siya? Hindi, bulong ni Elena, pero nakilala ko siya mula sa courthouse 2 araw na ang nakakaraan. Sa tingin mo ba ay nakilala ka niya? Posible,
Pagkatapos ng gabi, pag-uwi ni Elena, pinatibay niya ang lock ng kanyang pinto at kinopya ang mga files sa dalawang encrypted na storage device. Itinago niya ang isa sa loob ng isang hollowed book at ang isa pa sa kanyang freezer, nakabalot sa aluminum foil sa likod ng isang bag ng frozen vegetables. Isang security measure na natutunan niya mula sa isang lumang documentary tungkol sa mga taong naglalantad ng katiwalian. Pagkatapos, naupo siya at nagsimulang gumawa ng isang chronological timeline ng bawat insidente, bawat pirma, bawat pagpupulong na nagdala sa kanila sa puntong ito. Idinokumento niya kung paano nagbago ang mga kondisyon ng kontrata, kung kailan nagsampa si Luca ng travel reimbursements mula sa Switzerland, at kung kailan bigla ang hiningi ni Mendez ang kompletong autoridad sa proseso ng negosasyon ng Altair. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, ang kanyang mesa ay puno na ng highlighter pens at mga notes na parang blueprint ng isang kasabwatang hindi kanya. Maliban sa lahat ay totoo at malapit ng maitago magpakailanman. Kinabukasan sa korte, pumasok si Elena ng may kumpiyansa. Nagbigay siya ng isang maikling tango kay Alessandro, iniwasan ang matalim na titig ni Julia at umupo sa mesa ng depensa. Sinimulan ng judge ang mga pagdinig. Tatalakayin natin ang anumang karagdagang pre-trial evidence disclosures. Tumayo si Julia. Your Honor, nais ko pong humiling na itakwil ang anumang hindi napatunayan na alegasyon mula sa depensa, lalo na mula sa isang tao na wala pa ring tamang legal na lisensya. Bago nakapagsalita ang judge, tumayo si Elena. Nais ko pong magpresenta ng isang confidential memorandum na isinulat ni Davide Mendez, General Counsel ng plaintiff, na naglalarawan ng mga premeditated legal strategies, kasama ang mga peking dokumento at hostile takeover methods. Naglipa na yung mga gulat na sigaw sa buong korte. Lumapit si Julia. Talaga namang nakakatawa ito. Inabot ni Elena ang dokumento sa court officer. Ang memorandum ay may verification ng oras kasama ang digital metadata records at natagpuan sa isang pribadong storage facility na ipinagkatiwala kay Luca Ramirez na dati ay assistant ni Ginoong Herrera. Tinutok ng judge ang dokumento ng tahimik sa mahabang panahon pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Kung mapapatunayan itong totoo, babaguhin nito ang buong kaso. Tinitigan ni Alessandro si Elena, ang mga mata niya ay puno ng ibang emosyon, hindi lang gulat, kundi tunay na paghanga. Nakatayo si Elena sa mga hagdang-hagdang bato ng korte matapos magtapos ang mga pagdinig, ang hangin ay hinahatak ang mga gilid ng kanyang coat. Ang kanyang ekspresyon ay mukhang mapayapa, ngunit sa loob, ang kanyang puso ay patuloy na mabilis na tumibok. Ang korte ay sumabog sa tahimik na mga pag-uusap, hindi makapaniwalang mga reaksyon at matinding mga bulong-bulungan nang matutunan ng judge ang kahalagahan ng Altair na dokumento. Inaasahan niyang makakaranas ng oposisyon, hindi niya inasahan ang ganap na katahimikan. Si Alessandro ay lumabas pagkatapos niya, ang kanyang necktie ay bahagyang nakalusen, ang mga mata ay nakatutok sa malalim na pag-iisip. Nanatili siyang tahimik sa buong session, ngunit ngayon ay tumayo siya sa tabi ni Elena, nagsalita sa mahihinang tinig. Na-expose mo ang katotohanan sa likod ng isang multibilyong dolyar na scheme. Hindi ako kumilos para sa iyong kapakinabangan, sagot ni Elena. Ang mata ay nakatutok pa rin sa unahan. Kumilos ako dahil naniwala sila na wala nang sino man ang haharap sa kanila. Ang ekspresyon ni Alessandro ay hindi nagbago, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang postura na bahagyang bumagsak. Pinipigilan mo lang ang ganap na pagkawasak ng aking reputasyon. Mas malaki pa kaysa sa simpleng pasasalamat ang nararapat sa iyo. Tumingin si Elena ng direkta sa kanya. Gusto ko ng ganap na akses sa lahat. Kabuang pagiging bukas, bawat internal na dokumento na konektado sa relasyon ng Altair business,
mga email, memorandums, mga kasunduan. Walang itinatagong impormasyon. Tumango siya bilang sagot. Makukuha mo lahat ng yan bago mag-umaga. Kinagabihan pagbalik ni Elena sa bahay, natagpuan niya ang isang puting sobre na ipinasok sa ilalim ng kanyang apartment door. Walang pagkakakilanlan, tanging isang blangkong pahina sa loob. Nag-create ka ng malalakas na kalaban. Piliin mong mabuti ang iyong mga laban. Walang pirma na nakalagay. Tiningnan ni Elena ang mensahe ng matagal bago ito sunugin sa kanyang kitchen sink. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa halip, gumawa siya ng mga backup na kopya ng bawat dokumento, in-save ang mga encrypted na bersyon sa mga storage device at dinala ang isa kay Tomaso sa downtown area bilang pag-iingat. Pagdating ng bukang liwayway, isang Manila package ang naghihintay sa kanyang doorstep. Tinutupad ni Alessandro ang kanyang pangako. Nagbigay ng mga internal na komunikasyon mula sa nakaraang 18 buwan, kabilang ang mga email mula kay Luca Ramirez, mga record ng board meeting at mga liham na ipinagpalit sa Altair leadership. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento, mga malinaw na pattern ang nagsimulang makita. Isang pag-uusap ang nakatawag pansin sa kanya. Isang serye ng mga late evening na email sa pagitan ni Luca at Davide Mendez na nagmukhang mga profesional na konsultasyon. Gayunpaman, ang mga timestamps ay tumutugma sa mga gabing si Alessandro ay wala at naglalakbay, kaya't hindi siya makapag-review ng mga dokumento. Pinag-aralan ito ni Elena ng maraming beses. Ang kanyang noo ay nagkunot sa pag-aalala. Kasama sa mga subject headings ang Altair Pressure Strategy, Forwarding Preliminary Modifications at ang pinakamatindi, Need this approved before Herrera's return. Inaasahan nila na magiging abala si Alessandro, magiging overconfident at magiging magaan sa mga bagay. Ngunit nang bumagsak ang strategy na ito, tinarget nila siya, tiyak na hindi siya makakaligtas sa pampublikong kahihiyan. At si Luca ay nawala agad nang magsimula ang mga problema. Naiintindihan ni Elena kung ano ang susunod niyang hakbang. Kinahapunan, naglakbay siya pabalik sa dating tirahan ni Luca Ramirez sa East Village. Ina-advertise ito para sa subletting sa isang community bulletin board, ngunit pinayagan siya ng may-ari ng property na kunin ang isang nakalimutang item. Nagsabing siya ay assistant ni Luca sa trabaho. Ang lugar ay bakante, ganap na na-clear maliban sa isang tumpok ng mga abandoned folders sa ibabaw ng kitchen surface. Mabilis niyang hinanap ang mga ito at tumigil nang makita ang isa sa gitna. Isang printed confirmation para sa money transfer sa isang Swiss financial institution na may petsang 1 linggo bago magsimula ang legal na aksyon. Ang tatanggap ay nakalista bilang L Investments, Zurich. Dahan-dahan niyang sinundan ang mga numero. Kinuha niya ang isang larawan, ipinjeos ang orihinal na dokumento at inilagay ito sa kanyang bulsa. Sa labas ng gusali, isang eleganting itim na sasakyan ang lumapit at tumigil sa tabi niya. Bumaba ang rear window. Nakasakay sa loob ay isang lalaking hindi pa niya nakikita. Nasa maagat 40, nakasuot ng mamahaling suit at may magaan na asul na mata na bihirang kumurap. Miss Rodriguez, agad na umatras si Elena. Sino ang nagtanong? Ako po ay kumakatawan sa ilang interes. Naniniwala ang aming organisasyon na ang sitwasyong ito ay umabot na sa sobrang layo. Isa kang matalinong babae, naiintindihan mo kung paano gumagana ang mga bagay na ito. Nagbibigay ka ba ng mga banta? Hindi naman. Nagpapakita ako ng mga alternatibo. Itigil mo na ito ngayon at lahat ay magiging ligtas. Lumayo ka na, napatunayan mo na ang iyong punto. Tinutok ni Elena ang lalaki, nang diretsyo, ang puso ay mabilis na tumitibok. Ipabatid sa inyong mga kasamahan na ang tanging paraan para umatras ako ay sa pamamagitan ng pangunahing pintuan ng korte, dala ang katotohanan. Wala siyang ipinakitang reaksyon.
katotohanan, sabi niya ng tahimik, ay may mataas na halaga. Sa kabutihang palad, ako'y nasira na sa usaping pinansyal. Muling isinara ang bintana ng maayos, umalis ang sasakyan. Nanatili siya roon ng ilang minuto, ang lungsod ay patuloy na gumagalaw sa paligid niya na para siyang hindi naroroon. Pagkatapos, lumingon siya at nagtungo sa subway station. Ang mga saloobin ay mabilis na umiikot. Kinagabihan, nag-ayos siya ng pagkikita kay Alessandro sa kanyang opisina. Mukhang mas matanda kaysa sa karaniwan, ang pasanin ng iskandalo ay unti-unting nagpapahina sa kanyang tiwala sa sarili. Hindi ko alam kung kanino pa ako makakapagtiwala, aminin niya, pinapahid ang kanyang mga templo. Kung ganoon magtiwala ka sa mga katotohanan, sagot ni Elena, inilatag ang resibo at mga email. Inusisa ni Alessandro ang mga dokumento ng maingat. Ibinigay ko kay Luca ang buong access sa lahat. Inaalaw ko siyang makilahok sa bawat executive meeting. Naniniwala akong tapat siya sa akin. Ang pagiging tapat na nakabatay sa pananatiling tahimik ay hindi tunay na katapatan. Ito ay kontrol sa pamamagitan ng mga lihim. Itinaas ni Alessandro ang kanyang mga mata upang matamaan ang kanya. Naniniwala ka bang magtatagumpay tayo sa lahat ng ito? Tumango si Elena bilang sagot. Kung tayo'y manatiling 3 hakbang na nauuna, kung patuloy tayong magsasalita, at kung gagawin nating imposibleng burahin nila ang mga natuklasan natin. Umayos si Alessandro sa kanyang upuan, nag-iisip ng maigi. Mas marami kang nagawa para sa akin sa loob ng 7 araw kaysa sa ginawa ng isang team ng mga mamahaling abogado sa loob ng 12 buwan. Hindi ako kumikilos para sa iyo, sagot ni Elena muli. Kumikilos ako para sa mga katulad ko na hindi binibigyan ng pagkakataon maliban na lang kung sila ang magdadala ng kanilang sariling upuan sa usapan. Nagbigay si Alessandro ng bahagyang ngiti. Kung ganoon, siguruhin nating wala nang makakaalis ng upuang iyon mula sa iyo. Kinagabihan, habang siya ay nakaupo sa kanyang apartment na nire-review ang kanyang mga dokumento, naalala ni Elena ang kanyang ama, ang lalaking nagpalaki sa kanya gamit ang mga recording ng Union Rally at mga chess match sa isang improvised na mesa na gawa sa milk crate sa Bronx. Pumanaw siya ng masyado ng maaga upang masaksihan ang kanyang pagtatapos. Masyado ng maaga upang makita siyang lumaban ng may ganitong determinasyon. Ngunit halos maramdaman niya ang boses nito sa mga tahimik na sandali. Huwag mong hayaang magpanggap silang hindi tayo umiiral, mahal kong anak. Patahimikin mo sila sa pamamagitan ng pagpapakita ng lakas ng loob nang hindi sila nakatago. Binuksan niya ang kanyang computer, tinitigan ang maliwanag na screen at tahimik na nagsalita sa walang laman na kwarto. Ayoko nang umatras. Ang tubig ay patuloy na bumagsak sa mga hagdang-hagdang bato ng korte habang isa-isang inakyat ni Elena ang mga ito kinabukasan. Ang kanyang jacket ay basa na, ang buhok ay nagsisimulang magkurba sa mga dulo, ngunit ang hawak niyang evidence folder ay nanatiling matatag. Nireview niya ang lahat ng dokumento 10 beses noong nakaraang gabi. Bawat memorandum, confirmation ng transfer, email message at time record. Ang araw na ito ay hindi lamang isang normal na session sa korte. Ang araw na ito, ipapakita nila ang mga dokumento na maaring tuluyang wasakin ang peking imahe ng alter. Sa loob ng korte, nagbago na ang atmosfera. Mas maraming atensyon ang nakafocus sa kanya ngayon, hindi na gaanong biro at higit na pag-aalala. May ilan pa ring tinitingnan siyang kakaiba, ang iba ay may nakikitang panganib. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya ganap na binabaliwala. Pumasok si Julia ilang sandali matapos siya. Ang mukha ay matindi, sinundan ng 2 lalaki na nakasuot ng itim na business suit. Hindi mga associates, kundi mga personal niyang legal na kinatawan. Proteksyon. Nang pumasok ang judge, naging tahimik ang buong kwarto.
Magsisimula tayo sa bagong ebidensya na iprinisinta ng depensa, anunsyo ng judge. Miss Rodriguez? Tumayo si Elena. Your Honor, ipinapakita po namin ang Exhibit C, isang koleksyon ng internal na email correspondence sa pagitan ni Ginoong Luca Ramirez at Ginoong Davide Mendez, pati na rin ang mga dokumentong pinansyal na nagpapakita ng money transfer sa isang international account na konektado sa isang organisasyong kontrolado ni Ginoong Mendez. Ang mga papeles na ito ay sumusuporta sa aming pahayag na ang legal na aksyon na sinimulan ng Altair Holdings ay hindi lamang walang basehan kundi sinadyang itinayo upang magsagawa ng pandaraya at pilit na kontrolin ang negosyo ni Ginoong Herrera. Ipinasa niya ang mga dokumento sa korte officer. Ang bawat galaw ay sinadyang maingat, para bang ang oras mismo ay naging mabigat sa loob ng kwarto. Binasa ng judge nang hindi nagsasalita, na natiling walang galaw si Julia, ngunit ang panga niya ay kitang-kitang tensed na tensed. Pagkatapos ay dumating ang sandali na inaasahan ni Elena. Miss Vega, tanong ng judge, mayroon po bang tugon sa mga bagong akusasyon? Tumayo si Julia. Your Honor, kinakalaban namin ang pagiging lehitimo ng mga dokumentong ito. Wala pong ebidensya na hindi sila ginawa pagkatapos ng mga insidenteng ito. Bukod pa rito, ang mga sinasabing financial transactions ay maaaring peke. Napredict namin ang argumento na yan, ininterrupt ni Elena, lumapit siya. Kaya't nag-arrange kami ng independent confirmation mula sa isang digital forensics company, kung saan ang mga pirma ay napatunayan laban sa mga naunang submissions at ang impormasyon ng transfer ay na-validate sa pamamagitan ng mga sariling examination records ng Swiss intermediary. Ang kanilang official statement ay kasama sa dokumentasyon. Humigop ng malalim na hininga ang judge. Mabuti, susuriin ko ang material na ito ng mabuti. Sa ngayon, parehong panig ay pinapayuhang manatiling available para sa karagdagang investigasyon. Inanunsyo ang break, ngunit walang kumilos. May pakiramdam ng paghatol na hangin sa atmosfera. Lumingon si Alessandro kay Elena, nagsalita ng malumanay. Hindi mo lang pinagsalitaan ang pundasyon nila, hinati mo ito ng buo. Hindi ako narito para manggulo, sabi ni Elena ng tahimik. Narito ako upang tiyakin na walang sinuman ang magtatayo ng mga kasinungalingan sa sirang lupa kailanman. Sa labas ng korte, nagtipon ng mga mamamahayag sa malaking bilang. Pinagpag ni Elena ang kanyang ulo at dumaan sa mga maliwanag na camera lights at mabilis na pagtatanong. Isang boses ang sumigaw mula sa grupo. Miss Rodriguez, totoo ba na nagtrabaho ka bilang housekeeper bago hawakan ang kasong ito? Huminto siya at humarap. Oo, ginawa ko at nililinis ko pa rin ang parehong kusina 3 gabi bawat linggo. Ang ilang reporters ay tahimik na tumawa, hindi sigurado kung seryoso siya. Lumapit si Elena ng kaunti sa mikropono. Hayaan ninyong linawin ko, hindi ko kailangan ng sulok na opisina o mamahaling mga damit para makilala ang hindi pagkakapantay-pantay. Ang kailangan ko lang ay ang aking boses at mga tapat na katotohanan. Naging tahimik ang crowd. Kinagabihan, nakipagkita si Elena kay Tomaso sa restaurant. Binabasa niya ang mga balita sa kanyang mobile device. Nagiging popular ka online. Tiningnan siya ni Elena na may kuryosidad. Bakit? Ipinakita ni Tomaso ang screen. Nandoon ang imahe, isang litrato ni Elena na nakatayo sa ulan. Folder ay nakatindig laban sa kanyang dibdib, mga mata nakatutok at determinado. Ang headline ay nagsasabi, ang housekeeper na maaaring magwasak ng $1 bilyong na korpormasyon. Huminga siya ng malalim. Hindi iyon ang tunay na layunin ng sitwasyong ito. Hindi iyan ang kaso, sagot ni Tomaso, ngunit iyan ang maiintindihan ng mga tao. Isang babae na hindi dapat magkaroon ng boses, ngayon ay nagsasalita ng may autoridad.
Isang working class na babae na may second-hand na damit, lumilitaw kung saan nabibigo ang mga mayayamang elite. Iyan ang narrative. Iniliko niya ang kanyang ulo mula kaliwat kanan. Hindi ako naghahangad ng kasikatan, nais ko ng katarungan. Lumapit si Tomaso sa kanya. Kung ganon, maghanda ka. Dahil kapag hinamon mo ang autoridad gamit ang katotohanan, tutugon ang autoridad at hindi ito palaging magaan. Tulad ng tamang timing, nag-vibrate ang telepono ni Elena. May lumabas na mensahe, hindi kilalang nagpadala. Alam niya ang iyong address. Dahil sa kaba, napalunok siya. Hindi na nila itinatago ang kanilang mga galaw. Ang ekspresyon ni Tomaso ay naging matigas. Kailangan mo ng seguridad, pahintulutan mong ayusin ko ang isang tao para mag-monitor ng iyong building nang hindi halata. Walang komplikasyon, walang pansin. Kaya ko naman, sagot niya, ngunit ang kanyang boses ay nawalan ng karaniwang lakas. Kinagabihan, ang kanyang pagpapahinga ay hindi kalmado. Ang bawat tunog mula sa plumbing, ang bawat ingay mula sa estruktura ng building ay nagdulot ng mga mata niyang magbukas. Inilagay niya ang kanyang documentation folder sa tabi ng kama. Ang kamay ay nakapatong dito tulad ng protektibong armor. Pagdating ng bukang liwayway, mukhang pagod na pagod siya, ngunit handa na. Bumisita siya sa property ni Alessandro para sa isang huling usapan bago ang susunod na session sa korte. Tumingin si Alessandro mula sa kanyang work surface nang pumasok siya. Nagkakaroon ka ng mga kalaban sa mga makapangyarihang posisyon. Hindi ako natatakot sa taas, sagot niya. Gusto ko lang malaman kung saan magtatapos ang pag-akyat. Ipinakita sa kanya ni Alessandro ang isang bagong dokumento. Pinasulat ko ang aking personal na legal advisor ng request para tanggihan ang kaso batay sa criminal interference. Sa iyong mga ebidensya maaaring magtagumpay ito. Sinuri ito ni Elena ng maigi, nagbigay ng pagsang-ayon. Mahusay, pero hindi lang natin tatanggihan ang kaso. Magsusumite tayo ng sariling kaso, pandaraya, pag-atake sa karakter, psychological harm. Hayaan silang maranasan kung paano gamitin ang sistema ng batas laban sa kanila. Masusing pinagmamasdan siya ni Alessandro. Nagbago ka? Hindi, sagot ni Elena. Simpleng tumigil na akong magtago. Habang umalis siya mula sa opisina ni Alessandro, matagal itong binantayan ni Alessandro habang siya'y umaalis. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, hindi na niya naramdaman na siya ang pinakamakapangyarihan sa silid at natagpuan niyang ganap itong katanggap-tanggap. The courtroom buzzed with conversation before the judge even appeared. The media sections were completely packed, some journalists standing at the rear, quietly reporting updates into their recording devices. The entire metropolitan area seemed to be watching, not just because of the billions at stake or the business reputation of Altair Holdings, but because of her, Elena Rodriguez, the woman in work attire who had transformed into a symbol of quiet rebellion, now entering the most exclusive spaces. She walked into the chamber with steady steps, dressed in a modest navy outfit, holding her documentation folder firmly in one hand. Her face showed fatigue, but it remained controlled. She avoided looking at the recording equipment. She didn't need that attention. She already commanded their focus. Alessandro stood as she neared the defense area. They're labeling it the case of the domestic worker. That's how CNN described it yesterday evening. She didn't react. Let them. That's their level of comprehension. They have no idea what it means to study legal precedents in a washing area with insects crawling on the walls. They have no concept of what it's like to keep fighting when nobody even knows you're part of the battle. He gave her a subtle acknowledgement. You're going to succeed in this. We are going to succeed, she clarified, but not by following their methods. We set our own rules now. The judge entered, and the session began officially. Today,
he declared. "We will examine the defense's request for dismissal based on the presented proof of fraud, interference, and improper business conduct. The court has reviewed the materials throughout the night. Miss Vega, please proceed." Julia stood, her usual confidence somewhat diminished by exhaustion. "Your Honor, we contend that the defense's proof is indirect and improperly obtained. We seek exclusion under Rule 403. Elena rose before the judge could respond. "Your Honor, I possess additional confirmation concerning the Swiss money transfer. The receiving financial institution has verified that the account is owned by an organization with Mr. Davide Mendez as a main recipient. They have supplied official confirmation, which I've added to our most recent evidence." The judge gestured for the papers. "Continue." "Additionally," Eleanor said, stepping forward, "we have a new witness from Altair Holdings, a junior staff member who has consented to provide testimony under federal security." A sharp gasp of surprise rippled through the room. Julia's voice wavered slightly. "Who is this person?" Eleanor remained motionless. Her identity is protected for safety purposes, but she possesses direct knowledge of internal discussions regarding the creation of false contract sections, manipulation of internet routing, and the attempt to damage Mr. Herrera's reputation. The judge leaned closer. "If this witness validates the accuracy of these allegations, and if her testimony is determined to be trustworthy, it would justify complete dismissal and initiate a fresh criminal inquiry." Julia slumped slightly in her seat. The court session was suspended until the witness could be ready for questioning. Outside the courtroom, Elena met with the witness, a young woman named Valentina, no older than 23, with pale skin, visibly anxious, clutching a courier bag tightly against her body, like protective gear. "Are you sure about this decision?" Elena asked gently. Valentina nodded. "I was present when Davide instructed the staff to modify the digital data. I overheard him explain that the goal wasn't victory, it was complete destruction. They wanted to ruin Mr. Herrera's reputation so thoroughly that nobody would ever dare challenge their control again." Elena placed a hand on her shoulder. "You're taking a step most people would never consider." "I'm just exhausted from staying silent," Valentina replied, her voice shaking. "I couldn't live with the weight of it anymore." Elena nodded with understanding. "Then let's give them something they'll never forget." That evening, Elena traveled back to her apartment. Newark felt more oppressive lately, as though the very pavement was watching her. She walked past the neighborhood convenience store and greeted Mr. Lee, the owner, who always offered her complimentary water when she worked late. "You're on television again," he said, flashing a smile with damaged teeth. "You're showing him no mercy, Elena." She smiled weakly. "That's exactly the intention." Upon arriving home, Elena's apartment seemed darker than usual. She reached for the light switch and paused. The reading lamp on her work desk had been knocked over. Her documentation was scattered everywhere. Mayroong pumasok ng ilegal, nanatili si Elena nang hindi gumagalaw, nakikinig sa anumang tunog. Walang ingay, walang aktibidad. Pagkatapos maingat siyang umatras, ang tibok ng puso ay mabilis at tinawagan si Tomaso mula sa koridor. "May pumasok sa bahay ko. Wala namang ninakaw. Gusto lang nilang ipaalam na nandyan sila." Tahimik na ipinahayag ni Tomaso ang kanyang pagkabigo. "Kailangan mong humanap ng alternatibong tirahan ngayong gabi. Ang kamag-anak ko ay may-ari ng isang bahay sa Hoboken, tahimik na building. Karamihan sa mga residente ay matatanda. Wala nang maghahanap sa iyo roon." Tumigil si Elena saglit, pagkatapos ay pumayag. "Oo, sige." Kinagabihan, sa isang maliit na isang bedroom apartment na pinalamutian ng mga lace doilies at mga ceramic cut decorations, si Elena ay nakaupo sa isang hiniram na sofa at sinusuri ang mga legal na dokumento. Dapat sana'y nakaramdam siya ng takot, ngunit lampas na siya sa takot sa puntong ito. Nakatuon siya. Tinawagan niya si Alessandro bago maghating gabi.
Gusto kong gawing pampubliko ang lahat, anya. Nagatubili siya. Nasa mata ka na ng publiko. Hindi, sagot ni Elena. Ang ibig kong sabihin ay ganap na pagiging bukas, pag-anunsyo sa media, ipakita ang ebidensya, gawing imposibleng itago nila ang anumang bagay. Gagawin mo ang sarili mong target. Target na ako ngayon. Nagbuntong hininga si Alessandro. Sige, aayusin ko ito. Pero kapag pumasok tayo sa atensyon ng publiko, wala nang babalik ang pagiging anonymous. Tumingin si Elena sa bintana sa tahimik na kalsada. Kung ganoon, sabay tayong maglakad pasulong. Kinabukasan, nakatayo sa likod ng isang speaking platform sa harap ng korte. Hinarap ni Elena ang isang hadlang ng mga mikropono at mamamahayag. Paulit-ulit na kumidlat ang mga camera flashes. Nanatiling matatag ang boses niya. Hindi ako inimpleyo para labanan ng legal na usapin na ito. Hindi ako pinalaki para magpakita sa isang korte. Ngunit pinili kong suportahan ang katotohanan at patuloy ko itong susuportahan dahil ang autoridad na itinatag sa panlilinlang ay nararapat na mag-collapse. Sa likod niya, tumango si Alessandro ng isang beses. Ang ekspresyon niya ay mahirap basahin. At sa gitna ng mga tao, may isang nagbulong, hindi lang siya ipinagtatanggol siya, ipinagtatanggol niya tayong lahat. Pagkatapos ng media announcement, nagising si Elena sa tahimik na apartment sa Hoboken. May marahan na kumatok sa pinto. Inisip niyang maaaring isang mamamahayag o mas masahol pa. Ngunit si Tomaso pala may dalang 2 tasa ng kape at isang bag ng pastries mula sa kalapit na kafe. Inisip ko baka kailangan mo ng kaunting enerhiya, sabi niya, pumasok na may maingat ng ngiti. Tinanggap ni Elena ang isa sa mga inumin. Salamat. Halos hindi ako nakapagpahinga. Patuloy kong inaasahan na may mangyayari. Isang tawag, isang katok, kahit anuman. Well, sabi ni Tomaso umupo sa tabi niya, minsan ang pinakapanganib na sandali ay hindi kapag tinatangkang atakihin ka ng direkta. Ito ay kapag tahimik na silang nawawala. Tumango si Elena bilang pagsang-ayon. Naiintindihan niya ng lubos. Pagkatapos ng media announcement, nagkaroon ng labis na suporta. Ang mga mensahe ay dumating mula sa mga estranghero, mga single parent, mga estudyante sa batas, mga maintenance workers na nagsasabing ang karanasan ni Elena ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga sariling laban. Ngunit ang katahimikan mula sa altar ay nakakaabala. Walang opisyal na pahayag, walang pagtutol, walang paghihiganti, tahimik lang. Tumawag si Alessandro sa kalagitnaan ng umaga. Hindi pa dumating si Mendez sa kanyang trabaho sa loob ng 2 araw, sabi niya ng walang bati. Si Julia Vega ay nagsumit ng kahilingan na alisin ang sarili niya sa kaso ngayong umaga. Sinabi niyang may conflict of interest. Tumayo si Elena mula sa sofa, ganap na nagulat. Iniwan niya ang kaso? Tila nga, sagot ni Alessandro, at nakatanggap ng kontak si Valentina mula sa isang tao kagabi. Hindi isang banta, hindi rin labis na lantad, ngunit isang malinaw na mensahe. Alam nila na nagbigay siya ng testimonya. Nagpanik na sila, sabi ni Elena. Nare-realize nila na gumuho na ang lahat. Mas mabangis ang boses ni Alessandro. Elena, nakita ko na ang mga mayayamang tao na gumagawa ng malupit na bagay upang protektahan ang kanilang mga lihim. Mag-ingat ka. Ayaw ko nang magtago ulit, sagot ni Elena. Hindi na sa puntong ito. Pagdating ng tanghali, ang mga media organization ay sumasaklaw na sa pagkawala ni Mendez. Ang mga financial documents ay inilabas na nagpapakita ng mga account sa Panama, Zurich at Singapore. Lahat ay konektado sa mga dummy corporation na tinangkilik ng Altair na sinabi nilang wala silang alam. Ang kwento ay lumago mula sa isang courtroom drama patungo sa potensyal na pagwasak ng isang negosyo. Elena ay nakaupo kasama si Tomaso, pinapanood ang coverage ng balita. Hindi na ito tungkol sa akin, sabi niya ng tahimik. Tungkol ito sa lahat ng mga individual na kanilang sinaktan at hindi binigyan ng pagkakataon na lumaban.
Sumang-ayon si Tomaso at tumango. Nagmumukha kang simbolo ng isang mas malaking bagay. Diretso siyang tumingin kay Tomaso. Kung ganoon, kailangan kong kumilos ayon sa nararapat. Noong hapon na iyon, inorganisa ni Elena ang isang pagpupulong kay Alessandro sa isang pribadong tanggapan ng abogado na siya ang nag-secure para sa mga madaliang komperensya. Ang lugar ay puno ng mga dokumento. May mga tauhang guwardiya at isang babaeng tinatawag na Francesca Delgado, isang independent legal consultant na kinuha upang tumulong sa paggawa ng countersuit. Sinuri ko na ang mga ebidensya, aniya ni Francesca matapos ang isang oras ng tahimik na pagsusuri. May mga batayan ka hindi lamang para sa dismissing ng kaso, kundi para sa kompensasyon, pinsalang psychological, business sabotage at posibleng kahit witness intimidation. Pinanood ni Elena si Alessandro ng mabuti. Handa ka na ba sa ganitong klaseng pagsisikap? Nakaranas na ako ng mga pagkawala na higit pa sa reputasyon ko, sagot ni Alessandro. Tinangka nilang kunin ang lahat sa akin, ang aking pagkakakilanlan, ang aking pamana, at muntik na nilang magawa ito. Nagpatuloy si Elena, at magtatagumpay sana sila kung walang sino man ang naging matiyaga na suriin ang bawat detalye na inisip nilang walang magbabalik loob. Itinaas ni Francesca ang kanyang ulo. Alam niyo na gagawin nila ang lahat ng makakaya nilang maabot ang isang kasunduan kapag naging malinaw na hindi kayo bibilog. Mananatiling matatag ang boses ni Elena. Kung ganoon, tatanggihan namin ang anumang kasunduan. Tiyakin naming ang bawat aspeto nito ay magiging pampublikong kaalaman. Ihayag namin ang lahat. Humiga si Alessandro sa kanyang upuan. Naging digmaan na ito ngayon. Hindi, wika ni Elena. Ito ay katarungan. Ang digmaan ay kung ano ang kanilang isinagawa nang akala nilang walang nakakakita. Noong gabing iyon, habang bumabaybay siya pabalik sa tirahan sa Hoboken, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang ibang nakatagong numero ang lumitaw. Sumagot siya ng may kontroladong boses. Hello? Inisip mong matalino ka, hindi ba? Ang boses ay magaspang at matalim, matanda, puno ng paghamak. Akala mo ba may nagawa ka? Sa ngayon, wala pa, sagot ni Elena ng may composure. Wala kang ideya kung sino ang hinaharap mo. Alam ko kung sino ang hinaharap ko, mga taong nagtago sa likod ng autoridad at pananakot. Ngunit hindi ako natatakot sa alinman sa dalawa. Napatigil ang tawag. Tinutok ni Elena ang mata sa screen ng kanyang telepono ng matagal, pagkatapos ay binuksan ang kanyang computer at nagsimulang magtrabaho. Nagsulat siya ng isang komprehensibong pahayag ng mga katotohanan. Ikinonekta ang bawat dokumento, kronolohiya at piraso ng ebidensya sa isang pinag-isang lohikal na kwento. Nagpadala siya ng mga kopya sa 3 iba't ibang abogado, 2 maaasahang mamamahayag at nag-save ng isa pa sa isang encrypted na storage device. Kung may mangyari sa kanya, mabubuhay ang katotohanan kahit wala siya. Kinabukasan, tinawagan ni Valentina ang whistleblower habang umiiyak. Tinangka nilang takutin ang tatay ko, ipinaliwanag niya. May-ari siya ng isang dry cleaning business sa Flatbush. May pumasok kagabi, sinira ang harapang bintana, hindi kumuha ng kahit anong bagay, nag-iwan lang ng mensahe, manahimik ka. Nanginig ang tiyan ni Elena sa kaba. Wala bang nangyaring masama sa kanya? Naguluhan siya. Ako rin, pero hindi ko ititigil ang aking testimonya. Pumikit si Elena. Malapit na tayong matapos. Magtiyaga lang. Pagdating ng Biyernes, ipinag-utos ng hukom ang kumpletong pagsusuri ng mga ebidensya. Patuloy na nawawala si Mendez at naglabas ng mahinang pahayag ang pamunuan ng Altair na tinatanggihan ang kanilang partisipasyon. Gayunpaman, bumaba ang halaga ng kanilang stock ng 19% sa loob ng 2 araw. Nag-alala ang mga investor. Nagsimula ng mag-imbestiga ang SEC.
Si Alessandro ay tumayo sa tabi ni Elena sa harap ng courthouse, hindi na bilang isang humihingi ng tawad, kundi bilang isang kasosyo sa laban. Nagtanong ang mga mamamahayag, kinuhanan sila ng mga kamera, ngunit si Elena ang lumapit sa mikropono. Hindi lang ito tagumpay para sa aking sarili o kay G. Herrera. Isang mahalagang sandali ito para sa lahat ng pinatahimik ng isang sistema na nilikha upang protektahan ang mga makapangyarihan. Ipinakita namin na sa pamamagitan ng katapatan, determinasyon at tapang na patuloy na lumaban, kahit ang pinakamalalaking hadlang ay maaaring magkaroon ng mga bitak. Nag-apruba ang audience at sa likuran, si Valentina ay tahimik na nakatayo, luha ay dumadaloy mula sa kanyang mga mata. Nagkatinginan si Elena kay Valentina at nagbigay ng isang pagkilala. Hindi na sila naglalaban ng lihim, nagtatayo sila ng isang bagay na mas maliwanag, isang bagay na tatagal, at ang bagyong dating nagbanta sa kanilang pagkawasak ay sa wakas nawasak, isa-isa sa bawat kasinungalingan. Dumating ang araw ng pagsusuri ng ebidensya na may nakakabahalang katahimikan. Isang mahina at banayad na liwanag ang dumaan sa ulap habang umaakyat si Elena sa hagdan ng korte. Hindi kasama ang mga tauhan ng proteksyon o mga kinatawan ng batas, kundi ang bigat ng buong bansa na nagmamasid. Ang kanyang pagkakakilanlan ay lumampas na sa pagiging isang simpleng balita. Naging isang representasyon ito na ngayon ay tahimik na pinag-uusapan sa mga coffee shop, itinatala sa mga artikulo sa internet at binabanggit sa mga lecture hall ng mga universidad. Pumunta siya sa screening ng seguridad, hawak ang folder ng dokumentasyon na nakadikit sa kanyang katawan. Ang folder ay naglalaman ng huling elektronikong mensahe na nagpapatibay sa mga internal na pag-uusap sa pagitan ng mga miyembro ng pamunuan ng Altair, mga pahayag ng saksi mula sa mga karagdagang empleyado, at higit sa lahat, isang formal na deklarasyon mula sa ama ni Valentina na ngayon ay sinusuportahan ng komunidad matapos ang insidente sa kanyang negosyo. Lumapit sa kanya si Alessandro sa harap ng pasukan ng korte. Mukhang pagod siya, ngunit determinado. Ang kanyang kasuotan ay maayos na nakaayos, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naglalaman ng mas malambot na damdamin kaysa dati. Pagpapahalaga, marahil, paghangang. Handa ka na ba? Tanong niya. Nagbigay si Elena ng isang bahagyang ngiti. Handa na ako mula pa pagkasilang ko. Hindi lang nila alam. Pumasok ang hukom sa silid hukuman ilang sandali pagkatapos. Ang kanyang autoridad ang nagpatigil ng katahimikan sa paligid. Puno ang lugar, mga mamamahayag, mga tagamasid, mga junior na abogado na may mga pad ng pagsusulat, at ilang miyembro ng pamunuan ng Altair na nagdesisyon na dumalo, hindi upang suportahan ang korporasyon, kundi malamang upang protektahan ang kanilang personal na posisyon. Ang pagsusuri ngayong araw, nagsimula ang hukom, ay magtatakda kung kinikilala ng korte ang mga paratang ng panlilinlang at hindi tamang pag-uugali na iniharap ng depensa. At kung tayo ay magpapatuloy sa paglilitis o ililipat ang mga natuklasang ito sa mas mataas na autoridad para sa kriminal na imbestigasyon. Tumayo si Elena. Mahal na hukom, nais kong magsimula sa pagpapakita ng Exhibit D, isang elektronikong mensahe mula kay G. Mendez na may petsang 2 buwan bago isumiti ang kaso, kung saan inilarawan niya ang isang estratehiya ng pressure sa pamamagitan ng manipulasyon sa batas na naglalayong pabagsakin ang mga ari-arian ni G. Herrera at pilitin ang renegosasyon ng mahahalagang ari-arian. Tumaas ang kilay ng hukom at ang beripikasyon na validate ng 3 eksperto sa digital analysis. Ang impormasyong digital ay tumutugma sa mga kinikilalang record ng mga aparato at ang lokasyon ng transmission ay nagmumula sa isang koneksyon sa protected network ng Altair Holdings.
Umalis na si Julia Vega. Sa kanyang pwesto ay isang matigas na lalaking mula sa isang elite legal firm na nahihirapang panatilihin ang hindi nagbabagong ekspresyon. Tumayo siya. Mahal na hukom, hindi tinatanggihan ng nagreklamo ang pagkakaroon ng email, ngunit ipinagpapalagay niyang maling interpretasyon ito. Hindi nagatubili si Elena. Kung ganoon, ipakita natin ang tamang interpretasyon. Ipinakita niya ang isang proyeksyon ng buong thread ng pag-uusap. Ang sequence ay naglalaman ng mga sagot mula sa iba pang mga miyembro ng board na sumusuporta sa estratehiya, kabilang ang mga pahayag tulad ng hindi ito inaasahan ni Herrera at siguraduhing pamahalaan ni Luca ang mga dokumento ng lagda. Ang mga hindi makapaniwalang hininga ay narinig mula sa buong galeriya. Sinuri ng hukom ang screen, pagkatapos ay tumingin sa bagong kinatawan ng abogado ng nagreklamo. Mayroon ba kayong kontra-argumento? Ang abogado ay nag-clear ng lalamunan ng may kaba. Wala pa po sa ngayon. Tumalikod ang hukom kay Alessandro. Ginoo Herrera, nais mo bang magbigay ng pahayag? Dahan-dahang tumayo si Alessandro. Itinayo ko ang aking negosyo kasama ang mga tao na may tiwala ako. Ang ilan sa kanila ay nilabag ang tiwalang iyon. Ngunit ang mahalaga ngayong araw ay hindi lamang ang ibalik ang aking reputasyon, kundi ang kilalanin kung ano ang ginawa upang supilin ang mga boses tulad ni Miss Rodriguez. Hindi siya dapat makilala, ngunit siya ay nakilala, malakas, maliwanag at tapat. Tumingin siya kay Elena at nagpapasalamat ako sa kanya hindi bilang may-ari ng negosyo, kundi bilang isang tao na halos mawalan ng malasakit na ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa ego. Tumaas ang lalamunan ni Elena, ngunit nanatili siyang nakatuon. Valentina, mahinang sinabi niya, nais mo bang magsalita sa korte? Tumayo ang batang babae, medyo nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mata. Sumali ako sa alter dahil naniniwala akong may mga oportunidad sa pag-unlad. Nanatili akong tahimik dahil natatakot ako. Ngunit binigyan ako ni Elena ng tapang at ngayong araw nais kong maunawaan ng korte na inutusan kami ni Davide Mendez na baguhin ang mga oras ng tala at alisin ang mga digital na ebidensya. Nakilahok ako, nagsisisi ako, ngunit hindi ko na itutuloy ang pagtatago ng katotohanan. Malubhang kinilala ng hukom ang kanyang sinabi. Ang sumunod na oras ay mabilis na dumaan sa pagsusumite ng mga dokumento, paghahambing ng mga dokumentasyong pinansyal at pagpapakita ng video na ebidensya ng pagpasok ni Mendez sa isang pribadong pasilidad ng pagbabangko sa Zurich. Footage na nakuha sa tulong ng isang investigative group na inarkila ni Alessandro alinsunod sa suhestyon ni Elena. Pagkatapos, dumating ang deklarasyon ng hukom, malinaw at tiyak. Isinasaalang-alang ang kahalagahan ng ebidensya, ang pagiging maaasahan ng mga saksi at ang kakulangan ng kakayahan ng nagreklamo na hamunin ang mga natuklasang ito ng substansyal. Tinatanggihan ko ang kaso ng buo. Bukod dito, ipinapasa ko ang mga material na ito sa US Attorney's Office para sa posibleng mga kasong kriminal sa ilalim ng mga batas ng panlilinlang sa federal. Tapos na ang sesyon ng korte. Walang sumabog na selebrasyon, walang palakpakan, tahimik lang, malalim, magalang tulad ng sandali pagkatapos ng isang bagyong natapos na kung saan ang mundo ay humihinto, nag-aabang. Sa labas, nagmadali ang mga mamamahayag. Muli, nakatayo si Elena sa mga hagdan, hindi na bilang isang hindi tiyak na tao, kundi bilang ang resolusyon. Nang hingian ng pahayag, sinabi lang niya, mabagal ang galaw ng katotohanan, ngunit hindi ito titigil sa pag-abante. Tumayo si Alessandro sa tabi niya, tahimik sandali at pagkatapos ay nagpatuloy, ang babaeng ito ay hindi lang ipinagtanggol ako.
Inilaban niya ang bawat manggagawang tao na tinrato ng hindi tama at pinagsabihang magpasalamat pa sa pang-aabuso. Pagkatapos ng gabi, pabalik sa tirahan sa Hoboken, nag-isa si Elena, nakaupo at ang folder ng dokumentasyon ay nakahiga sa kanyang mga tuhod. Natapos na ang legal na kaso, ngunit hindi pa tapos ang laban. Mayroon pang mga karagdagang labanan na kailangang salungin, mga regulasyon na kailangan tutulan, mga institusyon na kailangang siyasatin. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Si Valentina ang tumawag. "Okay ka lang ba?" tanong ni Elena. "Oh, sa ngayon, at gusto raw ng tatay ko na makilala ka," sabi niya, para kang nagpapaalala sa kanya ng isang tao na minsan niyang pinaniwalaan. Ngumiti si Elena. "Tuwang-tuwa ako sa pagkakataong iyon." Tinapos niya ang tawag at lumapit sa bintana. Sa kabila ng salamin, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, banayad at walang hanggan. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, pinayagan niyang huminga ng malalim. Maramdaman ang katahimikan hindi bilang isang banta kundi bilang kapayapaan. Sinubukan ng establishmento na pigilin ang kanyang boses, ngunit nagsalita si Elena at nakinig ang mundo. Ang mga araw pagkatapos ng tagumpay sa korte ay naging isang whirlwind ng mga kwento sa balita, pag-uusap sa media at mga maingat na selebrasyon. Patuloy na tumunog ang telepono ni Elena. Tinanggihan niya ang karamihan ng mga imbitasyon sa telebisyon. Nagpa siya na makipag-ugnayan ng direkta sa pamamagitan ng isang opinyon sa The Atlantic kung saan inilatag niya ang kanyang paglalakbay at nagbigay babala tungkol sa kung paano ang autoridad ay nagtatago sa loob ng mga balangkas ng batas. Ngunit sa ilalim ng pampublikong atensyon, naramdaman niya ang tahimik na pinsala mula sa lahat ng kanyang naranasan. Hindi nagdulot ng paghilom ang tagumpay. Ang katarungan na nakakamtan sa pamamagitan ng laban ay nag-iwan pa rin ng mga sugat. Nag-imbita si Alessandro ng isang hapunan sa isang simpleng restaurant malapit sa Battery Park, malayo sa kanyang mga karaniwang kainan. Walang formal na kasuotan, walang media coverage. 2 tao lamang na nakaranas ng isang malaking bagay ng magkasama. "Ako'y patuloy na umaasa na magbibigay daan ang lahat," sabi niya habang nagkakaroon sila ng seafood soup. "Parang may darating at sasabihing lahat ng ito'y isang ilusyon." "Hindi iyon imahinasyon," sagot ni Elena. "Ngunit hindi kayang lumikha ng mga pantasya ang mga sugatang tulad nito." Tumawa siya ng mahina. "Paano ka na?" Ipinagulong ni Elena ang kutsara sa tamang mga galaw. "Pagod, medyo nagdududa, ngunit mas nakatutok kaysa kailanman. Ikaw?" Nagpahinga si Alessandro sa kanyang upuan. "Nagpapasalamat, ngunit may kaalaman. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kalapit sa pagiging kontrabida sa kwento ng ibang tao. Kung hindi ka dumating, isusuko ko ang lahat ng pinapahalagahan ko." Pinanood siya ni Elena ng may pag-iisip. "Hindi ka kailanman naging kontrabida, ngunit hindi mo nakita at umasa ang sistema sa pagkabulag na iyon." Sumang-ayon siya ng may pagkaintindi. "Hindi ko na muling papayagang mawalan ng atensyon." Nagtaas sila ng baso, ang alak niya, ang tubig niya, hindi upang magdiwang ng tagumpay, kundi upang pangako ang pagiging mapagbantay. Kinabukasan, pumunta si Elena sa negosyo ng dry cleaning ng ama ni Valentina. Naayos na ang bintana at isang maliit na "Salamat Elena" na notifikasyon ang nakakabit sa loob ng pasukan. Sa loob, ang lalaki ay nakatayo sa likod ng serbisyo, inaayos ang isang bagong piniturang kasuotan. "Ikaw yata si Elena," sabi niya na may malakas na Brooklyn accent. "Sinabi ni Valentina na ikaw ay mas matibay pa sa bakal at mas malambot pa sa pastry." Ngumiti si Elena ng mainit. "Magandang pagkilala iyon." Itinuro niya ang upuan sa likod ng counter. "Mag-sit ka, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay." Sumunod si Elena. Tahimik siyang nagpatuloy sa pag-fold at pagkatapos ay nagsalita.
Noong bata pa si Valentina, madalas siyang magtago sa likod na lugar kasama ang kanyang mga comic books at sasabihin na naghahanda siyang maging isang superhero. Tinutokso ko siya, alam mo, dahil akala ko hindi pinapayagan ng mundo ang mga batang babae tulad niya na magsuot ng superhero costumes. Ngunit nang pumasok ka sa korte at tinutok mo ang atensyon ng buong mundo, kaya nagpapasalamat ako. Napaluhod si Elena, hindi ko yun nagawa mag-isa. Walang gumagawa niyan mag-isa, sabi niya, ngumiti. Ngunit may kailangang magsimula. Nagkape sila ng magkasama at sandali parang kasama ang mga kamag-anak. Mamaya sa linggong iyon, nagsalita si Elena sa isang legal na pagtitipon ng komunidad sa Harlem. Hindi siya nakasuot ng formal, simpleng pullover at kaswal na pantalon lang. Ang kanyang boses ay nagdadala ng parehong tahimik na lakas na narinig sa bawat korte. Ang katarungan, wika niya, ay hindi nangyayari sa mga malalaking gusali. Nagsisimula ito sa mga mail room, sa mga kusina sa bahay, sa mga closet ng maintenance. Nagsisimula ito sa isang tao na nagsasabing, hindi, mali ito, kahit na walang ibang nakikinig. At minsan, nagtatapos ito sa mga makapangyarihang tao na nawawala ang kanilang ginhawa para ang katotohanan ay makapamuhay ng malaya. Tumayo ang audience at nagpalakpakan, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil nakilala nila ang kanilang mga sarili sa kanya, sa kanyang laban, sa kanyang tapang. Matapos ang pagtitipon, isang batang babae ang lumapit sa kanya. Mga 20 anyos, may dalang isang lumang kopya ng Civil Procedure for Beginners. Miss Rodriguez, nais kong makamit ang iyong nagawa. Gusto kong maging tagapagtanggol ng mga taong hindi pa alam na kailangan nila ng tulong. Tinanggap ni Elena ang libro, binuklat ang mga kulubot na pahina at ibinalik ito. Magsimula ka sa pag-unawa sa kanilang mga pagkakakilanlan, ang kanilang paghihirap, ang kanilang mga karanasan. Ang batas ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na pagsisikap ay nasa pagbibigay pansin. Tumango ang batang babae ng may pag-unawa. Salamat po. Habang naglalakad si Elena patungo sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang mural sa isang malapit na pader. Kamakailan lang natapos, kumikislap sa liwanag ng hapon. Ipinapakita siya nito, suot ang kanyang apron, nakatayo na nakataas ang mga braso at sa likod niya ang mga salitang hindi siya humingi ng pahintulot. Tinutok ni Elena ang mata sa dokumento na parabang nagtagal ng walang hanggan. Pagkatapos, isang maikling, hindi inaasahang pagsabog ng tawa ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Purong saya na may halong hindi pagkakaintindi. Agad niyang kinuna ng sandali gamit ang kanyang telepono, hindi upang ibahagi sa mundo, kundi upang itago bilang personal na ebidensya na talagang nagbago ang kanyang buhay. Pagkatapos ng gabi, natagpuan ni Elena ang sarili sa maliit niyang kusina sa apartment. Ang makapal na binder na palaging kasama niya sa buong pagsubok na ito ay nakasarado sa lamesa sa harap niya, ngunit hindi pa niya kayang itabi ito, hindi pa. Inilapit niya ang kanyang laptop at nagsimula ng bagong dokumento. The People's Law Project, isinulat niya sa itaas. Hindi ang kanyang layunin ay umakyat sa hagdang korporatibo upang maging partner sa isang law firm. Sa halip, nais niyang magtayo ng isang bagay na maaaring maabot ng lahat. Isang legal na pundasyon kung saan ang mga ordinaryong manggagawa, mga hindi sapat ang sahod, at ang mga matapang na maglantad ng maling gawain ay makakahanap ng tulong legal nang hindi nangangamba sa mga mahal na bayarin o parusa sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Ang katarungan na kanyang nauunawaan ng malalim ay hindi dapat nakadepende sa kung magkano ang pera mo o kung gaano kamahal ang iyong mga kasuotan. Habang gumagalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, nakaramdam si Elena ng isang emosyon na matagal nang wala. Tunay na kapayapaan,
Hindi pa lubos na nawala ang mga sugat na kanyang dinadala. Patuloy pa rin ang laban para sa katarungan, ngunit si Elena Rodriguez, ang parehong babaeng dating tahimik na naglilinis ng sahig ng walang reklamo, ay ngayon ay nagtatrabaho upang magtayo ng isang platform para sa mga taong ang mga boses ay katulad ng sa kanya. At sa pagkakataong ito, ang lipunan ay handang makinig sa kanilang sasabihin. 12 buwan ang lumipas at si Elena ay nakatayo sa isang ganap na ibang korte. Ang lugar ay mas malapit at hindi kasing nakakatakot. Matatagpuan sa makasaysayang legal na distrito ng Newark. Walang mga kamera ng telebisyon, walang media frenzy na pumapaligid sa kaganapan. Ilang hanay ng mga miyembro ng komunidad na manggagawa ang nakaupo sa mga metal na folding chairs, tahimik at nakatutok. Si Elena ay nakatayo sa harap ng silid, hindi bilang isang inakusahan, hindi bilang isang nagbibigay ng testimonya, kundi nakatayo sa likod ng isang simpleng podium na may nakasabit na isang mapagpakumbabang sign. The People's Law Project, free legal access for every worker. Tiningnan niya ang mga tao sa harap, mga auto mechanic, mga operator ng pampasaherong sasakyan, mga healthcare worker na bumibisita sa mga bahay, mga cleaning staff, mga empleyado sa coffee shop, mga tao tulad niya, mga taong nakakaintindi kung ano ang lasa ng paghihirap at alam kung gaano kabigat ang katahimikan. Sila ang mga taong kanyang pinaglilingkuran ngayon. Ito ang kanyang misyon. Marami sa inyo ang pamilyar na sa nangyari sa akin, nagsimula siya. Ang kanyang tono ay nanatiling matatag, maawain. At kung hindi pa ninyo narinig mula sa akin, marahil ay narinig ninyo ito mula sa iba na mas malakas pang inilahad kaysa sa gusto ko. May banayad na tawa na kumalat sa tahimik na silid. Hindi ko kailanman nilayon maging abogado. Nilayon ko lang magtrabaho para mabuhay, upang makatawid sa bawat araw, upang maiwasan ang atensyon at gawin ang aking pinakamahusay sa anumang oportunidad na mayroon ako. Ngunit pagkatapos, may nangyari. Nakita ko ang isang bagay na hindi tama at natagpuan ko ang aking boses at bigla ang buong mundo ko ay nagbago. Kumalmang sandali upang mag-ipon ng mga saloobin. Ngunit narito ang hindi ipinaliliwanag sa iyo ng iba. Ang pagkakaroon ng tapang na magsalita ay simula pa lamang. Ang tunay na katarungan ay hindi nangyayari ng isang beses lamang. Isang desisyon ito na ginagawa mo araw-araw, isang laban na hindi natatapos kapag umalis ka sa korte, doon ito talagang nagsisimula. At nagpapatuloy ito dito sa mga lugar tulad nito kasama ang mga tao tulad natin. Sa likod na sulok, nanatiling tahimik si Alessandro Herrera, ang mga kamay ay magkasama, may banayad ng ngiti. Ang kanyang negosyo ay muling bumangon, bagamat mas maliit na ngayon at pinapatakbo ng mas matibay na mga prinsipyo ng moralidad. Inanyaya ni Elena si Valentina sa labas ng gusali. Pagkatapos ng pagtitipon, naglakad sila patungo sa subway na parang dalawang karaniwang tao lang na muling nakabalik sa kanilang ordinaryong buhay. Habang naglalakad sila sa malamig na simoy ng hangin, nagtanong si Valentina, "Maaari mo bang paniwalaan na isang taon na ang lumipas?" Tumugon si Elena, parang mas matagal pa nga, ngunit pagkatapos ay idinagdag, pero parang nangyari lang kahapon. Ito pa rin, minsan natatakot pa ako, ang pag-amin ni Valentina. Parang may nakakakita pa sa atin, parang bukas magigising tayo at malalaman natin na isa lang itong panaginip. Naglatag si Elena ng kamay sa balikat ni Valentina upang magbigay ng ginhawa. Hindi talaga nawawala ang takot na iyon, pero mas madali itong hawakan kapag may mga tao kang kasama. Nagmumuni-muni, patuloy silang naglakad patungo sa pasukan ng subway, nakatago sa gitna ng karamihan. Nang makauwi si Elena, natagpuan niya ang kanyang sarili muling nakaupo sa parehong lamesa sa kusina.
Ang makapal na binder na dati niyang kasama ay nakatabi, ngayon ay sumusobra sa mga kamay na sulat at mga nakaprint na mensahe mula sa mga taong kanyang natulungan. Sa tabi nito, nakalagay ang isang bagong folder, nakalabel na Legislation Draft Whistleblower Protection Expansion Bill. Ang kanyang trabaho ay malayo pa sa pagiging tapos. Habang patuloy siyang nagtatype sa laptop, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng tumatawag ay isang hindi pamilyar na numero. Tumaas ang kanyang tibok ng puso ng kaunti dahil sa kaba, ngunit pinili niyang sagutin ang tawag. Elena Rodriguez po, sabi niya. Isang maikling katahimikan ang sumunod pagkatapos narinig niya ang isang boses ng babae, tahimik at nag-aalangan. Hello po, hindi ninyo po ako kilala. Ang pangalan ko po ay Daniela. Nagtatrabaho po ako sa paglilinis ng mga opisina sa Midtown Manhattan. 1 linggo na po ang nakalipas nang makita ko ang isang bagay na hindi ko dapat nakita. Inutusan po ako ng mga supervisor ko na magkunwaring hindi ito nangyari. Pero hindi ko po kayang gawin iyon. Hindi ko po alam kung anong susunod na hakbang ko. Ang ekspresyon ni Elena ay lumambot sa pagkaunawa. Ginawa mo po ang tamang desisyon na lumapit sa akin. Hindi mo po kailangang harapin ito mag-isa. Tahimik ang linya ng telepono. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pag-iyak. At pagkatapos, maraming salamat po. Pinanood ni Elena ang kalawakang lungsod sa labas ng bintana. Ang parehong lungsod na akala niya noon ay hindi kailanman magmamasid sa tulad niya. Ngunit sa sandaling ito, ang lungsod na iyon ay humihingi sa kanya ng tulong. Lumikha siya ng sandali ng katahimikan at nagsalita ng mahina. Simulan natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Dahil ang paghahanap ng katarungan ay hindi lang isang labanan, isa itong bagay na magtatagal ng maraming henerasyon. At ang kontribusyon ni Elena sa ligasyang iyon ay nagsisimula pa lamang. Ang kwento ni Elena Rodriguez ay nagpapakita na ang tunay na katarungan ay madalas na nagsisimula sa mga lugar na madalas hindi napapansin, sa likod ng mga kagamitan sa paglilinis, sa mga kusina ng bahay o sa mga tao na ang mga boses ay matagal nang hindi pinapansin. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa mga profesional na titulong o tagumpay sa edukasyon, kundi sa paggawa ng desisyon na magsabi ng katotohanan kapag mas madali na lamang manahimik. Ang karanasan ni Elena ay nagpapatunay na kahit ang mga hindi inaasahang tao ay kayang gumuho ng mga mapanirang sistema kung sila ay may katapatan, determinasyon at malasakit sa iba. Ang kanyang laban ay patunay ng matibay na lakas na nagmumula sa paggawa ng tama at pagtutok sa paniniwala na ang bawat tao ay may karapatang marinig anuman ang kanilang pinagmulan o kalagayan.